Good news po para sa mas nakararami. Siyempre, bad news yan sa mga taga-SMNI. Pero mas marami po ang natuwa nung nalaman nila itong balitang ito. SMNI Radio's Gmail taken down. YT channel or yung pong kanilang YouTube channel set for deletion. We regret to inform our viewers that the DZAR GIS 26 Sunshine Radio YouTube channel is no longer accessible to any of its channel administrators. The channel is scheduled for deletion within 15 days, but based on our past experience with Google, all content typically disappears within 3 days. Go! So, kung magbabasa ka ng mga comments dito, mas marami po ang natuwa. Ako nga, natuwa din ako eh. Dahil kung dati ako'y believe dito sa SMNI dahil truth that matters daw, nung lumaon, hindi na po truth that matters. Fake news na is what really matters to them. Bakit ko nasabing fake news? Unang-una, ang sabihin ba naman nila na walang utang na loob si President Bongbong Marcos dahil sila daw ang malaki ang naitulong para manalo si President Bongbong Marcos? Well, I beg to disagree. Real talk lang po tayo. Wala pa pong SMNI, andyan na po ang mga Marcoses. At hindi po kayo ang nagpasikat kay Bongbong Marcos. Si President Bongbong Marcos ang nagpasikat sa inyo. In actuality, kukunti lang po ang nakakaalam sa SMNI bago po mag-eleksyon. Malamang ang nakakaalam lang sa inyo ay yung mga miyembro ng simbahan ni Kibuloy. And that is a fact. Nakilala lang kayo nung eleksyon dahil kayo ang nakisakay sa popularidad ni Bongbong Marcos. Hinabol-habol nyo siya para ma-interview ninyo dyan sa presidential debate. Kaya huwag nyo sasabihin na kayo lang ang nagbigay ng platform kay Bongbong Marcos nung eleksyon. Lahat po ng istasyon ay kinukuha siya para sa interview, para sa mga debate, inayawan niya po. Dahil alam niya, bias yung mga yon. And during that time, kayo lang ang mukhang matino. Well, during that time. So, kayo ang pinaunlakan ni Bongbong Marcos para dyan sa debate ninyo. At dyan kayo sumikat. Hindi po yung pinalalabas ninyo na kayo ang nagpasikat kay Bongbong Marcos. Wala pa kayo, sikat na si Bongbong Marcos. At hindi si Bongbong Marcos ang dapat may utang na loob sa inyo. Kayo ang dapat may utang na loob kay President Bongbong Marcos. Dahil kung hindi siya tumakbo, hindi kayo makikilala. Sa totoo lang yan. Pero siyempre, kung yan po ang ilusyon nila, pagbigyan na po natin. Kung sa tingin nila, sila ang nagpanalo at nagpasikat kay Bongbong Marcos, pabayaan na po natin sila. At siyempre, ang bagsak na naman ng sisi niyan ay na kay President Bongbong Marcos at lalo na kay First Lady. Sasabihin na naman nila na ang may kagagawan nito ay si First Lady Lisa. Lahat naman na nangyayari ay isinisisi ninyo kay President Bongbong Marcos at kay First Lady. So, sanay na po ang taong bayan. Isisi nyo lang ng isisi, total, wala na kayong magagawa. Ang presidente po natin ay si Bongbong Marcos. At kahit na anong gawin nyo para ibagsak, pabagsakin, at tanggalin si Bongbong Marcos sa pagka-presidente, hindi po kayo magtatagumpay. Kahit na sandamakmak na fake news ang ipakalat nyo through your mouthpieces na si Harry Roque, sila Glenn Chong, sila Badoy, sila Celis. Alam nyo, nung dati, bilib na bilib ako. Hangang-hanga ako dito sa Laban Kasama ng Bayan. Yung ba yung programa ni Celis sa ni Badoy? Bilib ako sa tapang ng dalawang ito. Nung pagtagal-tagal, iba na yung kinakanta nila, iba na yung tono nila. Ito kasing SMNI, porque hindi nila nakuha ang gusto nila kay President Bongbong Marcos, bumaliktad na sila. At siyempre, kahit na hindi nila aminin, naka-impluwensyo po dyan si ex-President Rodrigo Duterte. At siyempre, si Kibuloy. Lalo na ngayon na nagtatago si Pastor Kibuloy at nalaman na ng buong Pilipinas at ng buong mundo na sa ginagawang pagtatago ni Apollo Kibuloy, lumalabas tuloy siyang guilty.
So, siyempre, kung babasahin niyo yung comments doon sa kabilang kampo, sasabihin nila, kasalanan naman ni Bongbong Marcos na yan. Ay, lalo na ngayon. Kesyo, silent martial law na daw. Ay, nako. Bakit nung nag-martial law si Digong sa Marawi, hindi kayo kumibo? Okay lang sa inyo. Ngayon, sasabihin nyo, may silent martial law. Nako, alam nyo kung tutuusin, kung maaari lang, kung po pwede lang, sana mag-martial law ulit. Tatahimik sigurado ang bansa natin. Kasi masyado na pong inabuso yung demokrasya, yung freedom of expression, yung freedom of speech. Gamit na po yan. Maghahasik sila ng kasinungalingan, magtatago sila sa freedom of expression and freedom of speech na yan. Para akala mo, wala silang mga pag-iisip. At nakalimutan na nila na freedom is not absolute. Lalo na pagdating sa freedom of speech and expression. Kasi kung gusto niyo ng absolute freedom of speech and absolute freedom of expression, tanggalin na natin yung mga kasong libel, cyber libel, para lahat na lang. Sige, pwede nyo sabihin lahat ang gusto nyo. Pwede kayong manira to your heart's content. Hindi ba yan naman ang ginagawa ngayon ng SMNI? Ginawa na nilang venue ang SMNI para siraan at pabagsakin ang gobyerno ni President Bongbong Marcos. Wala na silang nakitang maganda sa ginagawa ni PBBM. So, malulungkot ba tayo na nawala ng SMNI? Tiyak po, mas nakararami ang natutuwa at nagbubunyi na nawala na itong SMNI na to. Well, sabi naman ng iba, karma lang yan. Natuwa ang SMNI nung nawala sa ere ang ABS-CBN. Sino kaya ngayon ang tumatawa? Kanino kaya ang huling halakhak? Magbasa po tayo ng ilan mga comments ng mga netizens. Sabi po dito, fake news, lies and slander, red tagging, and everything not conforming to the ethics of journalism. Sabi naman ng isa, parang mga kulto, may sariling mundo. Sabi naman ng isang nagtanggol, magbunyi ang mga NPA, Yahoo, wala nang balakid. Kontra naman ang isa, wala nang bunganga ang mga NPA. Yay! Alam niyo, nakakatawa magbasa ng mga comments. Yung pros and cons, yung anti sa kami mga pro. Well, ganyan po talaga ang demokrasya. Kaya alam mo po natin kakalimutan na meron pong hangganan. Pati po sa mga comments ninyo. Dapat alam ninyo where to draw the line. Although, siyempre, iisa naman po ang script nila eh. Nandiyan pa rin po yung bangag na presidente. Hindi po maalis-alis yan. Dahil yun ang sinabi sa kanila. Ipakalat ninyo, ulit-ulitin nyo yung salitang bangag ang presidente para maniwala ang taong bayan. Naniniwala ba? Hanggang ngayon nga, dyan sa Senate hearing, walang maipakitang konkretong ebidensya. Itong whistleblower daw na si Jonathan Morales. Wala pang pictures, wala pang video, wala pang lahat. Ang meron, soft copy na pinaniwalaan ni Bato de la Rosa. Pero dapat, kahit na saan tayo magpunta kapag meron tayong transaksyon, kahit lang nga mag-i-enroll ka lang sa eskwelahan kailangan nila ng original copy. At pag nakita na nila yung original copy, saka lang kayo pwedeng mag-submit ng Xerox copy niyan. Pero dito, kahit na walang hard copy, ibentang-benta kay Bato de la Rosa. So, marami po sa mga comments ng netizens, good for them. Yan kasi fake news pa more. Deserved fake news, lagi binabalita. Hindi po mawawala yung oposisyon. That is part of democracy. Hindi po natin pwedeng sabihin na tanggalin lahat ng oposisyon na yan. Dahil kapag wala na pong oposisyon, doon po papasok ang korupsyon. Kaya lang, kung ginagamit nyo naman yung freedom na yan para makapag-destabilize na or makapag-kalat na ng fake news para ibagsak ang gobyerno ito, hindi na po tama yan. Okay lang na maging opposition kayo, okay lang na sabihin ninyo kung ano yung nasa loob nyo, kung ano yung nakikita nyo, or yung para sa inyo ay mali ng gobyerno, okay lang po yun. Maganda nga yung ganyan Pero yung sobra na kayo, at parang ang gusto nyo, alisin na si Bongbong Marcos. Di ba panay nga ang sigaw ninyo dyan ng resign BBM? Bakit? Dahil gusto nyong iupo si VP Sara. Kahit na hindi niya sinasabi yun. Ay, hindi pala. Sinabi na nga pala ni Glenn Chong yan sa ni Harry Roque na ang totoong presidente ay si Sara Duterte. Paano po magkakaganon nun? Sabi nila, constitutional succession ba ang tawag doon?
na kapag natanggal si Bongbong Marcos, papalit si VP Sara, naturally. Kaya lang sa anong dahilan para matanggal si President Bongbong Marcos? Yung sinasabi ni Glenn Chong na nandaya si BBM? Ay hindi po pwede yon. Kasi kung ang sinasabi niyong nandaya si Bongbong Marcos nung eleksyon, kasama ang VP noon. Hindi nga ba slightly na mas mataas pa ang boto ni Sara Duterte? So ibig sabihin nun, mas malaki pa ang pandaraya ni Sara Duterte kaysa kay Bongbong Marcos. So kung hindi po pwede yan, kasi hindi naman talaga mapapatunayan na nandaya si BBM. At hindi yan tatanggapin ng tao kung hindi sasabit si VP Sara. Siyempre kung nandaya si Bongbong Marcos, kasama dyan si Sara Duterte. Sana kung si Bongbong Marcos lang ang 30 plus million ang boto at si Sara Duterte ay mga 16 million lang or 20 million, doon siguro magsalita kayo na nandaya si President Bongbong Marcos. So, anong magiging dahilan para palitan si Bongbong Marcos? Impeachment? Para namang napakadali naman yung impeachment na sinasabi ninyo. Bakit? Do you have the numbers para ipa-impeach si President Bongbong Marcos? Sabi naman ng ibang DDS, di idemanda at sampahan ng kaso si President Bongbong Marcos. Baka nakakalimutan nyo, may immunity po ang presidente. Maghintay kayong matapos ang termino ni President Bongbong Marcos, saka nyo siya bakbakan ng demanda kung meron kayong mga ididemanda sa kanya. So, posible ba na mapabagsak nila si Bongbong Marcos? Teka muna, sabi nila people power daw. Nako, dun nga sa mga prayer rally nyo, paunti kayo ng paunti Hindi kayo makagather ng enough na mga tao para maglusad ng isa pang people power. So people power is out of the question. Dahil kung kayo mag-umpisa ng people power, kayang-kaya kayong tapatan ng mga Marcos loyalist ng people power. At tandaan niyo, sa ginagawa ng kampo ni ex-President Duterte ng paninira at sa kagustuhan nilang palitan si Bongbong Marcos, hindi na lang po mga Marcos loyalists ang sumusuporta kay President Bongbong. Yung mga supporters pa ni Isko, ni Manny Pacquiao, ni Ping Lacson at ng ibang presidentiables. At ngayon nga, pati mga kakampings, kung manonood kayo sa social media, marami na pong mga kakamping na suportado ang pamamalakad ni President Bongbong Marcos. So people power baka mo. Tulad ng sinabi ni Harry Roque, bring it on. So, dapat ba tayong matuwa or malungkot at wala na ang SMNI? Comment lang po down below. At magbabalik po ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.